Aminado ang Department of Transportation and Communications o DOTC na marami pang kulang sa estado ng transportasyon sa bansa. Ayon naman sa isang eksperto, naging hadlang sa pagpapaunlad ng transportasyon sa bansa ang pagkakatambak ng iba't ibang proyekto mula sa mga nakaraang administrasyon. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Sa viral video na ito ng isang pasahero, makikitang tila umuulan din sa loob ng tren dahil sa lakas ng pasok ng tubig. Sabi ng nag-post ng video, muntik na nga raw bumaha. Nangyari ito sa LRT1 sa kasagsagan ng ulan dahil sa habagat na pinaigting ng bagyong Falcon. Yung matanda due for rehab, nagkaroon ng failure. But at least ngayon may stopgap solution. And once it's turned over, it's going to be addressed by the concessionaire. Noong Mayo naman, inulan ang loob ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kaya napagamit ng payong ang mga dumadaan. Ayon sa manager ng terminal, hindi pala naayos ang waterproofing. Bukod sa mga reklamong ito sa LRT at NAIA, kabi-kabila rin ang puna tungkol sa iba pang uri ng transportasyon sa bansa. Nariyan ang usad pagong na traffic sa EDSA araw-araw. Ang aksidenteng kinasangkutan ng tren ng Philippine National Railways noong Abril at syempre, ang tila walang katapusang pila at problema sa MRT. Mismo ang Department of Transportation and Communications o DOTC, aminadong marami pang kulang sa estado ng transportasyon sa bansa. Una, marami pang kailangan gawin upang mahabol yung pagmamodernisa. Pangalawa, hindi ito nangyari overnight, so hindi rin overnight yung solusyon. Hindi mo kayang ayusin sa loob ng 1, 2, 5 taon ang naging problema na 10-20 taon ng natambak. Sa kabila ng mga delay, mayroon pa rin naman daw mga improvement at ongoing projects. Sa NAIA halimbawa, nabuksan na ang Terminal 3, kaya't nabawasan daw ang siksikan ng mga pasahero sa Terminal 1. Sa susunod na buwan, darating naman ang prototype ng bagon ng MRT. Susuriin muna kung compatible ito sa ibang tren at sariles. Kung oo, ide-deliver na ang 48 bagong bagon simula Enero ng 2016. Sa pamamagitan nito, ang 540,000 na pasaherong capacity ng MRT araw-araw, magiging 900,000 na. Nasa proseso na rin daw ang pagkakaroon ng MRT7 mula North EDSA Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan at LRT2 extension mula Santolan, Pasig hanggang Masinag, Antipolo. Ayon sa isang transport expert, naging hadlang sa pagpapaunlad ng transportasyon ang pagkakatambak ng iba't ibang proyekto mula sa mga nakaraang pangulo. From the time pa siguro ni Macapagal, ni Marcos, may mga planning na ginawa na eh. LRT1 started operations when? 1984. After that, hindi na siya nasundan for a very long time until MRT3, 1990s na, late 1990s na. And then, swerte na lang natin, nasundan agad ng LRT2, which is yung late 90s to early 2000. No? Pero hindi raw ito dapat naging dahilan para sabihing hindi kayang ipatupad sa ilalim ng Administrasyong Aquino ang mga proyekto. Siguro pwede tayong tumingin doon sa mga kapitbahay din natin. What did they do? What did Bangkok do? What did Jakarta do? Ba't ang bilis nila? Pag tinignan natin transportation sa buong Pilipinas, may mga areas na masasabi natin, without a doubt, lumala siya. Pero may mga areas naman na masabi natin, nag-improve siya. Ayon sa DOTC, bagaman nagsisimula na ang mga proyekto para mapabuti ang lagay ng transportasyon sa bansa, hindi pa mararamdaman ang epekto ng mga proyektong ito hanggang sa susunod na 3 o 5 taon. Dahil dito aminado ang ahensya na wala pa rin magagawa ang publiko, kundi ang patuloy na magtiis. Do you think effective ang government natin sa pagbibigay ng solusyon dito sa transportation? Siguro, let's give them a chance na lang. I think lumalala po as a commuter myself, especially po sa MRT. Dami pong tao and yung security ng mga tao at risk talaga. Victoria Tulad, GMA News.